So, ibig sabihin, kung sakali na kapag ka yung steps na kailangan natin is mag-e-end ng mata, so kailangan mag-e-end ng mata. Sa architectural design naman, kailangan masunod naman yung riser at saka yung pinaka-trend niya. Ang riser kasi, kapag kayan may 2 cm, 3 cm, 4 cm na difference niyan, alam mo na yan na may mali sa hagdan. So, ibig sabihin, mula dun sa architectural design namin, ay sinunod pa rin ho namin yung taas niya. At ang isang bagay dito ay sinunod pa rin ho namin yung bilang ng steps. So dito naka-double way kami o kaya naman doble yung bakal. Yung na pinakailalim nito 12 mm. Yan. So ito yung isang bagay. Bakit nga ba kailangan nating lagyan ng bakal? Siyempre, to make sure na mas maging matibay. Tingnan mo na lang, paano tatayo yung poste na yan kung mismong semento lang yung nakalagay, di ba? So ganun din naman sa hagdan. Okay? Nag-post nga ako sa page natin. Sabi ko, tinanong ko doon, ano nga ba yung kailangan mo sundin? Yung tinatawag natin na superstitious belief o kaya naman, ewan ko kung superstitious belief. Kasi ito nga pinapaniwalaan natin. Nire-respeto ko naman yan. Kunwari, kung sabi ni client, gusto ko na masunod yung oro plata mata. Tapos sabi naman ni architect, sa architectural design natin, hindi pwede kasi nakakadisgrasya. Ano nga ba yung pwede nating sundin? So sabi ko nga kanina, sa akin, respeto ko. So ibig sabihin, kung nire-respeto mo yan, ginagawan ko ng paraan. So ibig sabihin, minsan, nawawala na yung disenyo dahil nako-compromise na yan dahil sa mga paniniwala natin. Pero sabi ko nga, ginagawan ko ng paraan. So ibig sabihin, kung sakali na kapag ka yung steps na kailangan natin is mag-e-end ng mata, so kailangan mag-e-end ng mata. So sa akin naman yon, talagang respeto ka ng huyo. So sana ganun din kayo kasi alam niyo yon, kliyente pa rin yung masusunod. Pero sabi ko nga sa isang post ko sa page, ano nga ba at sino nga ba yung kailangan masunod? So para sa inyo mga kamusta yan, comment mo na lang din sa baba. Pero para sa akin, ito, share ko lang po yung mga ginawa namin dito na paggawa ng hagdan. So itong hagdan na to, hindi naman siya araw-araw ginagamit. Maliban siguro kung araw-araw na may okasyon, araw-araw na gusto nung client natin na tumambay sa taas, at araw-araw na gusto niya doon siya magkape. So paano natin magiging makakasiguro na safe yung ating ginawang hagdan? At hindi naman po dahil sa oro plata mata, baka mamaya madisgrasya lalo yung ating kliyente. So dito, actually ito binilang ko to at nag-end nga po ito ng mata. So kailangan mag-e-end ng mata. At sa architectural design naman, kailangan masunod naman yung riser at saka yung pinaka-trend niya. Okay? So kailangan yon. So ano nga ba yung riser? Ito yung riser natin. So para iwas disgrasya kasi, huwag masyadong mataas. Na minsan umaabot ng 30, no? Minsan umaabot ng 25. Minsan kasi ang kino-consider din naman natin dito yung space. Bakit nga ba yung space? Minsan kasi, lalo na kapag gusto mong magpahabol ng hagdan at masikip yung space, yung ginagawa, mataas yung riser. So, bakit nga ba kailangan naman hindi masyadong mataas? At bakit nga ba kunin natin yung standard na height, no? Or yung riser ng ating hagdan? Ang iniiwasan kasi natin dito ay yung tinatawag natin na pwedeng matapilok o kaya naman madulas dahil sobrang taas, o kaya naman tinatawag natin na mahihirapan sa pag-akyat lalo na kapag ka nasa edad na. Pero dito hindi ko naman kailangan sabihin na hindi mo na kailangan umakyat dan kasi hindi mo na kaya. So ang isang bagay dito is yung kumbaga yung pag-iingat pa rin natin. Okay? So dito may gabay naman yan Ibig sabihin mayroong handrail. So yun naman po ay isang bagay na kailangan nating i-maintain. Okay? So riser natin 17 cm ang ginawa namin dito. So, ibig sabihin, yan na yung plane niya. Pag nag-topping ka ng tiles, 17 cm pa rin kasi nga, mula dun sa may layout mo, yun na yung masusunod hanggang sa matapos. So, make sure na pantay-pantay yan. Kasi kung hindi pantay-pantay ang riser natin, nakakadisgrasya po yan. Ang riser kasi, kapag yan may 2 cm, 3 cm, 4 cm na difference niyan, alam mo na yan na may mali sa hagdan. Sa akin, alam ko na kung sakali, no? Kasi sa akin talaga, kumbaga kinakalculate ko yung pag-aapak ko.
lalo na pagpababa. So yun yung isang bagay na kailangan nating i-consider. Dapat pantay-pantay yung riser. Ito, tingnan nyo, medyo stiff, no? Kasi nga, ang kailangan namin sundin yung haba mula dito. So hindi naman siya pwedeng pumunta dito. Kasi nga, ito daanan to. Access yan. So ibig sabihin, mula dun sa architectural design namin, ay sinunod pa rin ho namin yung taas niya. At ang isang bagay dito ay sinunod pa rin ho namin yung bilang ng steps based doon naman sa Oro Plata Mata. Para sa akin kasi, sabihin na natin, architectural design, oo, pwede mo naman siya ayusin pagdating sa Oro Plata Mata. Para hindi nakakadisgrasya, hindi nakakompromise ang gusto ng kliyente at hindi rin nakakompromise yung strength na gustong mangyari at disenyo na gustong mangyari ng architect natin. So ganun lang po yun. So kailangan natin pag-aralan. Kaya nga kailangan masunod yung riser, masunod yung step o kaya yung trend niya para at least hindi nakakadisgrasya. Yun yung isang bagay kasi na paggagawa ng hagdan natin. So dito, eto kung napapansin nyo, mayroon natitira dito na almost 9 cm. Ayan, 9.5. Ayan. So 9.5 kasi nga sabi ko sa tropa, kaysa naman mag-adjust tayo sa hagdan dahil sa Oro Plata Mata o kaya naman sa architectural design. Tuloy ginagawan ko ng paraan sa dalawang bagay na yun. Ngayon sabi ko magno-nosing na lang tayo. At least 5 cm. So ibig sabihin, mula dito sa may pinaka-trend natin, o ito yung pinaka-step natin, tingnan natin kung ano yung abang natin. Ayan. So halos 18 cm lang plus 5 cm. So 23. Ayan, 23 siya instead na 30 cm. So kung isipin natin, yung sa paa ko, sakto-sakto. Yung 25 cm na yan. So, yan, magiging finish ng 25 cm. 23 or 24 cm. Depende po yan. Yan kasi, ito, hindi pa na-lock no? So, dito sa may part na to, tingnan natin. Ayan, tama. 23 cm. Kasi 24 cm. Kasi nga, exit kami ng 5 cm para dun sa may pinaka-nosing neto. Okay? So, magkakaroon ng nosing yung tiles namin. Tapos, maglalagay siya ng pinaka-kuha niya. O kaya naman, ang magiging itsura niyan, nakaganyan siya. Okay? So, yung paa, may enough na space para dun sa pag-apak mo. Depende po yan kung ano yung gagawin namin, kung yung design niya ay naka-slant na ganun, o kaya naka-angle na ganyan, o kaya naman mayroon kaming nosing. So ayan naman po i-check na lang ho namin kung paano para at least pag-apak mo hindi bitin yung paa. So yun yung isang bagay. Sa akin kasi mahaba yung paa ko no? So ayun na po yung mga kailangan namin i-consider dito para at least pag-apak mo hindi bitin yung paa mo. At ang isa pa, pag humakbang ka naman, hindi rin nabibitin o kaya sumosobra o kaya naman sobrang taas nung riser na inaapakan mo. So yun po yung mga kailangan natin i-consider pagdating sa mga ganitong paggawa ng hagdan natin. Ang isa pa, kahit na na-consider natin yung hagdan, riser, yung trend niya o kaya yung step niya, paano na lang yung bakal niya? So ito yung isang bagay. So dito naka-double way kami o kaya naman doble yung bakal. Yung pinaka-ilalim nito 12mm. Yan. Pinaka bottom bar natin. So 12mm. Yung pinaka top bar naman natin dito ay 10mm. Tapos 10mm din tong pinaka-steps niya. So hindi ka po pwede maglagay ng hagdan na wala pong nakalagay na bakal dito sa steps natin. No? So make sure mga kamasa meron kang bakal. Para kapag ka ito ay natapos na, alam mo yon, minsan kasi nagiging one way lang. Ginagawa nila 16mm. May na project nga ako na ganun na pina-turnover sa akin. Ang ginamit nila 16mm. Buo na yon. Tapos wala ang nakalagay na bakal dito. Kaya pag giniba mo, as in, puro semento. Kaya giniba namin yan pinalitan namin ng bakal. Pinalitan namin lahat. Kasi kinonvert na lang through, bakal na lang siya. O kaya yung channel bar, ganun. Tapos ang ginamit na lang namin doon ay tawag na ito yung wood planks na lang siya, no? So ito yung isang bagay bakit nga ba kailangan nating lagyan ng bakal
syempre, to make sure na mas maging matibay. Tingnan mo na lang, paano tatayo yung poste na yan kung mismong semento lang yung nakalagay, di ba? So, ganun din naman sa hagdan. Okay? So, ayos na to. At abangan nyo na lang, mga kumusta, para dito sa hagdan natin. Ito ang kagandahan niya, no? Yung pamorma namin dito, hollow board na. So, hindi siya basta-basta dahil, bakit nga ba hindi basta-basta? Hindi siya basta-basta masisira. Doble-doble mong, or paulit-ulit mo na siyang pwedeng gamitin. So, yung pinaka-landing natin dito, ayan, 1 meter yan. 1 meter by 1 meter. Then, dito, may extend tayo ng para dun sa may pinakabiga niya. To make sure na may kakapit o kaya pagkakapitan yung ating landing at saka itong hagdan na to. Okay? So, yun lang mga kamusta, no? So, abangan nyo na lang to. Next week, mabubuhusan na namin yan. Siyempre, tingnan nyo na lang yung support. Ayan, yung tinatawag natin na hindi dapat tipirin. Lalo na kapag nagpoporma ka, nagbabakal ka. At gumagawa ka ng hagdan. Okay? Ganang araw. At kita-kita na tayo mamaya para sa ibang project.